Marlon, tumigil ka na nga sa paglikot dyan. Malapit nang dumating si na Papa. Kapag nagulo na naman yung damit mo, makukuro talaga kitang bata ka. Sorry ate, kinakabahan po kasi ako eh. Paano kapag di niya tayo nagustuhan? Hindi mangyayari yun. Sabi ni Papa mabait daw si Tita Heidi. Di ba nga gusto nun pumunta dito? Huwag kang mag-alala. Pilit na pinakalma ni Maya ang 5 taong gulang na kapatid kahit siya mismo ay kinakabahan din. Ngayon kasi ang araw na ipapakilala ng ama ang babaeng matagal na nitong kinukwento sa kanila. Makikita ang pananabik sa mukha ng bata niyang kapatid dahil hindi nito nakilala ang ina. Namatay kasi ang mama nila sa komplikasyon ng pinanganak nito si Marlon. Papa! Ay nako, ito na ba ang bunso ko? Ang laki mo na. Baka sa susunod mas matangkad ka na sa akin yan. Si Papa talaga ang OA. Ilang buwan ka lang namang nawala. Ganyan pa rin kabansot si Marlon, Papa. Papa, si ate, lagi akong tinutukso. Natawa naman si Martin at niyakap ang mga anak. Nagpapasalamat siya na kahit minsan lang napapabisita dahil sa trabaho, hindi malayo ang loob sa kanya ng mga ito. Ilang saglit pa, may pumasok na babae sa pinto. Ang mataas na takong nito ay maririnig sa bawat hakbang at ang bestidang suot ay hapit na hapit. Napangangang magkapatid nang makita ang babae. Mangha kung gaano ito kaganda at kaputi. Mga anak, ito nga pala ang Tita Heidi nyo. Simula ngayon, magiging parte na siya ng pamilya natin. Hello po, ako po si Maya. Siniko ni Maya ang kapatid dahil nakatingala lang ito sa bagong dating. Hindi mapigilan ni Heidi na tingnan ang bihis ng 2 bata na may pagtataka na parang hindi man lang naligo ang mga ito. Ang batang babae ay buhaghagang buhok, may nakalagay na ipit ngunit para lang itong dekorasyon sa Christmas tree. Ang maliit na batang lalaki naman ay pawisan at ang mga palad ay animong binabad sa lupa sa sobrang dumi. Ayaw niya nang simula ng pagpuna sa mga paa nito dahil baka hindi niya mapigilang utusan silang umalis sa harap niya. Hello po. Hi, ang cute mo naman. Ako ang Tita Heidi nyo. Anong pangalan mo? Marlon po. Napipilitan man ay pinakita ni Heidi ang ngiting matagal niya nang prinaktis. Hindi niya akalain na ang sorpresang tinutukoy pala ni Martin papunta rito ay 2 bubuwit. Gusto man niyang umatras dahil ayaw niya sa mga bata, hindi niya gustong takbuhan ang pagkakataon. Narito na siya. Kailangan niya itong pangatawanan kung gusto niyang maging marangya ang takbo ng buhay niya. Sige na, maganda na kayo ng kakainin. Tutulungan ko munang dali ng gamit ng tita niyo sa itaas. Matapos yun ay nagtungo na ang lahat sa hapagkainan at nagsimulang kumain. Nagulat si Heidi sa isa pang taong dumagdag. Tahimik lang na umupo ang isang matanda sa pinakadulong bahagi ng mesa. Panaka-naka ang blankong tingin sa kanya, ngunit tahimik lang na nagsimula sa pagkain. Nakakatakot ang itsura nito. Para kasing nakuryente ang buhok at kung makikita mo siguro sa labas na palakad-lakad, pagkakamalan mong palaboy. Pabulong na nagtanong si Heidi sa katabi. Mahal, sino siya? Tauhan niyo ba yan? Hindi. Pagpasensya mo na ang ayos ni Tatay Tunying. Baka galing pa siyang pagawahan kaya ganyan. Lolo pala siya ng mga bata. Bakit ganyan siya makatingin? Galit ba siya kasi nandito ako, mahal? Huwag mo nang pansinin, mahal. Ganyan lang talaga yan pero kapag tumagal ka na rito, gagaan din ang loob niyan sa'yo. Nagtataka man si Heidi dahil hindi siya formal na pinakilala ni Martin sa matanda, hindi na lang siya nangilatis pa. Inisip niyang hindi lang malapit sa isa't isa ang relasyon ng mag-ama. Ayaw niyang manghimasok kaagad. Hindi niya mapigilan na ikumpara ang itsura ng matanda kay Martin. Kung anong kinalinis tingnan ni Martin, siyang kinadugyot ng ibang tao sa bahay nila.
Tama lang siguro na pumasok siya sa buhay ng mga ito, kaya ngayon pa lang, nililista na niya ang mga kailangang mabago sa bahay na malaki, ngunit maalikabok. Tita, pakakasalan niyo po ba si Papa ko? Marlon, huwag kang magsalita habang may pagkain ka sa bibig. Nagulat sa tanong ng anak si Martin. Nakukwento niya kasi ang nobya sa mga bata, ngunit hindi naman niya nasabi ang planong magpakasal dito. Ayaw niyang biglain ang mga bata gayong hindi pa sila gaanong nakakaintindi. Anak, saan mo naman nakuha ang mga ganyang tanong? Sabi po kasi sa school kapag ang babae daw at lalaki may mahal, ikakasal daw. Natawa naman si Martin at Heidi sa maigsi at inosenteng sagot ni Marlon. Narinig lang pala nito ang katagang mahal sa usapan ng dalawa at yun na ang unang pumasok sa isip nito. Sa dalawang magkapatid, si Marlon ang mas kamukha ni Martin. Konting linis lang siguro dito ay magmumukha rin itong tao. Hindi pa sa ngayon, Marlon. Pero kapag nagpakasal ba kami, payag ka na akong maging mama mo? Oo naman po. Ang ganda niyo po tapos mabait. Ikaw, Maya, bakit ang tahimik mo? Ayaw mo ba akong maging mama? Pwede naman po. Sana po mas makilala ko pa kayo. Ganun ba? Paano ba yan, mahal? Mukhang kailangan na nating mas mabilis na asikasuhin ng kasal. Habang matamis ang ngiti ni Heidi, kita niya ang pag-aalangan sa tingin ni Martin. Bigla naman nilang narinig ang pag-atras ng upuan ni Tonying. Tumayo ito at umalis nang hindi inuubos ang pagkain. Muling nagtanong si Heidi, ngunit ipinagsawalang bahala lang ng lalaki ang labis na pagtataka nito. Halika, Maya. Ako na mag-aayos ng buhok mo. Ipusod natin para hindi makalat. Hala, tita, wag na po. Nakakahiya. Ako na lang po. Huwag ka nang mahiya. Hindi ka na iba sa akin. Mas mabuting ako na ang gumawa para maganda kang tignan sa school. Ayaw mo ba nun? Hindi sanay gumising ng maaga si Heidi, ngunit nitong mga nakaraang araw, nauunahan niya pang magmulat ng mata ang mga trabahador. Gusto niya kasing ipakitang mabuti siyang may bahay at ina sa mga bata sa harap ni Martin. Hayaan mo na ang tita mo ngayusan ka, Maya. Magaling niyang mag-ayos ng buhok. Ako rin po, magpapaayos ng buhok. Ano, Marlon? Wala kang ang buhok eh. Di ba kinalbo ka kahapon? Papa, si ate nangaasar na naman oh. Tigilan niyo na yan. Bilisan niyo nang kumilos at may pasok pa kayo. Mahal, alis na ako ha. May aasikasuhin lang ako sa bayan. Kitang-kita kung gaano kagusto ng mga bata si Heidi. Bawat kibot ay laging nila itong hanap at minsan nakikipag-unahan pa. Halata na sabik sa atensyon ng isang ina. Sinamantala naman ito ni Heidi. Kahit na naaasiwa sa presensya ng mga bata, pinilit niya ang sariling magtiis kapag kasama niya ang mga ito. Isang araw, dinalhan ng merienda ni Heidi si Tonying. Nasa malapit na silungan ito at naguhulma ng banga. Makikita ang distansya ni Heidi kahit sa paglapag ng pagkain sa mesa. Ayaw nitong madumihan ang kanyang puting bestida. Nagmerienda ho muna kayo. Medyo maalinsangan ang panahon, ano po? Kapag ganito ay masarap magpalamig. Hindi sumagot ang matanda at tuloy lang sa pagpapaikot ng gulong. Kaya naiilang nang umiti si Heidi. Bahagya siyang nainsulto. Inisip niya na kung tingin ba ng matandang ito na hindi siya karapat-dapat na bigyan ng atensyon. Sa pag-aakalang hindi lang siya nito narinig nung una dahil sa katandaan, sinubukan niya ulit kausapin. Matagal na po ba kayong gumagawa niyan? Ang gaan po ng kamay niyo sa paggawa Siguro sa inyo nagmana si Martin. Talaga ba, iha? Ano pa sa tingin mo ang minana sa akin ni Martin? Napatigalgal si Heidi dahil sa biglang pagsagot ni Tonying. Nang uuyam ang boses nito at tinignan siya na parang hinihintay ang kanyang sasabihin. Humaba ang katahimikan at naubusan siya ng salita.
Mabilis na pinasadahan niya ng tingin sa mukha ang matanda. Maliban sa pagiging parehong lalaki, sobrang magkaiba ang itsura ni Martin at Tunying. Ang kulot na buhok nito, hindi maihahambing sa tuwid at nipis na buhok ni Martin. Pati ang kulay ng kanilang balat ay malayo. Kung si Martin ay boy next door, si Tunying naman, kahit siguro nung kabataan ay pagkakamalang kargador. May gagawin pa pala ako sa loob. Pasensya na po sa istorbo. Kainin niyo na lang po yan kapag tapos na kayo. Pinili na lang ni Heidi na takasan ang tanong ng matanda. Baka kasi madulas siya at mahusgahan niya ito. Nabubwisit man sa nangyari, ipinagpaliban muna niya ang planong kunin ang loob ni Tunying. Isang araw, naisipang maglibot-libot ni Heidi sa labas ng bahay. Oras na para unti-unti niyang ipakilala ang sarili. Nang makitang may mga nakatambay na grupo ng mga ginang sa isang tindahan, sinadya niyang bumili roon. At hindi nga siya nagkamali ng desisyon. Ilang sandali pa lang, nakiusyoso na ang mga ito. Nilapitan siya ng isang babaeng nagpakilalang si Marife na halatang leader ng grupo sa lakas ng boses nito. Hindi ba ikaw yung bagong nobya ni Martin? Kaya ganda mo Galing kang Maynila? Opo. Kararating ko lang po last month. Buti naman at nakakalabas-labas ka na ngayon ng bahay na yon. Hindi ka ba natatakot maglagi roon, iha? Lalo at nandun si Tunying. Ano pong ibig niyo sabihin? Ay, hindi ba nasabi ni Martin sa'yo? Ay, Diyos mio, dapat alam mo ang ganong bagay. Ang alin po? Hindi ko po alam kung anong tinutukoy niyo. Nagkatinginan ng mga ginang. Parang nagpapasya kung sasabihin ba sa kanya ang isang lihim. Si Mang Tunying, iha, tahimik lang. Pero delikadong tao yon. Nakulong na yan dati. Hindi ko alam kung anong kaso pero mabuti nang bantayan mo sarili mo kapag nandyan siya. Huwag na huwag kang gagawa ng ikagagalit niya. Nito-nito lang yan lumaya kaya ako sa'yo, mag-iingat ka. Nabigla si Heidi sa bagong kaalaman na nasagap niya. Ngunit sa halip na mangamba sa kanyang kalagayan, nagbunyi siya. Tiyak na magagamit niyang nalaman sa susunod. Kung makaasta kasi ang matanda nung nakaraan, akala mo kung sinong mataas. Ex-convict lang naman pala. Kinahapunan, magiliw na tumakbo papasok si Marlon. Sabik na ipakita sa tita Heidi niya ang award sa eskwelahan. Puno ng markang bituin ang dalawang braso nito. Sobrang tagaktak din ang pawis dahil naglaro pa bago umuwi. Tita, marami po akong stars na bigay ni teacher. Very good daw po ako. Tignan niyo po, tita, Wow, ang dumi mo na. Maligo ka na ron at darating na mamaya ang papa mo. May star po ako Bilisan mo na at maglinis ka na ng katawan mo. Tingnan mo yung uniform mo para nang basaan sa dumi. Dinala mo pa talaga sa loob ng bahay. Sobrang linis ng papa mo tapos ikaw parang pinabayaan. Kanino ka ba nagmana, Lumamlam ang kaninang masayang mukha ng batang si Marlon. Lupaypay na umakyat ito sa itaas. Hindi niya palubusang maintindihan, ngunit naguguluhan siya sa biglang pagbago ng trato sa kanya ng kanyang tita Heidi. Tita, nasan po si Marlon? Sumunod na umuwi si Maya galing eskwela. Naka-PE uniform ito dahil may sinalihang sports. Kita rin ang bahid ng dumi sa damit niya. Bagay na lalong nagpainit ng ulo ni Heidi. Maya, matanong nga kita. Ilang taon ka na? 13 po, tita. Bakit po? Sa akalang nagtatanong si Heidi dahil nais nitong malaman ang kanyang kaarawan, natuwa si Maya. Ngunit parang binagsakan nito ng balikat ng iba ang marinig. Sa ganyang edad ba, hindi ka pa rin marunong mag-ayos ng sarili mo? Dalaga ka na, Maya. Ni suklay hindi mo magawa sa sarili mong buhok. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao kapag nakita ka nilang ganyan? Hindi mo gayahin ng ibang bata dyan.
13 pa lang, marunong nang magpaganda. May PE po kasi kami kanina kaya nadumihan ako, tita. Magpapalit na po ako. Pasensya na po. Hindi excuse yun, Maya. Kung gusto, maraming paraan. At saka, siguraduhin mo maliligo ka, ha? Ayokong may maamoy na mabaho sa pag. Labis na nasaktan ang damdamin ni Maya. Hindi niya akalain na makakatanggap siya ng insulto galing sa taong nais niya sanang maging ina. Ibang-iba ang trato nito nung una sa kanya kesa ngayon. Tila ba ibang tao ang kaharap niya kanina. Tumawag si Martin kinagabihan na hindi ito makakauwi, kaya 4 na lang silang nagsalo sa hapunan. Naunang matapos sa pagkain si Tunying, at ang 2 bata ay natirang tahimik na kumakain. Hindi katulad kapag narito ang ama na napupuno ng kwentuhan ng hapag. Patayo na sana si Maya dala ang pinagkainan nang pigilan siya ng madrasta. At saan ka pupunta? Aakyat na po ako. May assignment pa po kasi akong gagawin. Sumunod naman si Marlon sa pagtayo at dali-daling binitbit ang platong hindi pa nangangalahati ang bawas. Padabog naman na binitiwan ni Heidi ang kubyertos. Ano, iiwan nyo lang yan dyan? Ililigpit na po namin ang pinagkainan namin, tita. Yang iba pang nasa hapag ang tinutukoy ko. Umaasa ba kayong ako ang magliligpit niyan? Wala talaga kayong disiplina. Hindi nyo ako may dito, ha? Kaya kayo maglinis dyan. Bilis! Pagkatapos nyo, hugasan nyo lahat ng pinaglutuan sa kusina. Maaga pa lang matuto na kayo sa gawaing bahay. Nagkukumahog ang 2 bata sa pagligpit ng kinainan. Nakatunghay lang sa gilid nila si Heidi at tinuhusgahan ang bawat galaw nila. Kahit nang hindi sinasadya na mahulog ni Marlon ng isang mangkok, hinayaan niyang ang bata ang maglampaso sa sahig. Umiiyak na natapos si Marlon. Pilit siyang pinapatahan ng ate Maya niya kahit tila bingi naman ang madrasta sa mga hikbi nito. Pagkatapos masigurado ni Heidi na angkop sa pamantayan niya ang kalinisan ng mesa, doon niya lang pinayagang umakyat ang mga bata sa sari-sarili nilang kwarto. Ganitong eksena ang nagpangitngit sa emosyon ni Tunying. Saksi siya kung paano gawing utusan ng babae ang mga apo. Nagagalit siya na basta na lang alilain ni Heidi ang hindi naman ito anak. Subalit mas pinili niyang manahimik muna. Marami na siyang sama ng loob na dinulot sa yumao niyang anak. Nahihiya na rin si Tunying sa pakikisiksik sa bahay ng manugang. Ayaw niya ring mangialam sa plano ni Martin na bigyan ng buong pamilya ulit ang mga bata. Ngunit sa ugaling pinamamalas ng babae, kailangan niyang bantayan ang mga apo upang maprotektahan kung kakailanganin. Mahal, sigurado ka ba na ayos lang na iwan ko muna ang mga bata sa'yo? Pangako, last na to. Magfo-focus na tayo sa kasal natin pagbalik ko. Ano ka ba naman, mahal? Magaan na ang loob ko sa mga bata kaya hindi na sila iba sa akin. Ang dapat na alalahanin mo ay ang kaligtasan mo sa biyahe. Magiging okay lang kami ng mga anak mo. Natin, Heidi. Dahil pagbalik ko rito, magiging misis na kita. Magiging anak mo na rin sila. Hindi alam ni Heidi ang magiging reaksyon sa pagtatama ni Martin sa kanya. Basta na lang siyang ngumiti at tinulungan itong mag-impake ng gamit. Dapat ba'y matuwa siya dahil parang ipinagkatiwala nito ang responsibilidad? O dapat siyang malungkot dahil hindi naman ito ang plano niya sa umpisa pa lang? Mga anak, huwag na kayo malungkot. Babalik din ako agad. Nandito naman ang tita nyo eh. Siya muna mag-aalaga sa inyong 2 habang wala ako. Ihatid sundo niya kayo sa school. Di ba gusto nyo yon? Nang matapos magpaalam si Martin sa mga anak, pinagtataka niya na parang sobrang tahimik ang 2. Naisip niya na baka nalulungkot lang ang mga ito. Kaya pinagsawalang bahala na lang muna niya. Babawi na lang siguro siya sa mga bata. Bibilan niya ng maraming regalo
para matuwa ang mga ito pag-uwi niya. Nabagot si Heidi habang hinihintay ang oras ng uwian, kaya nilibot niya muna ang itaas na bahagi ng bahay. Hindi naman ito ganun kalaki, subalit halata na matagal na itong nakatayo. Dahil sa katagalan, kumukolekta na ng alikabok ang bawat parte. Ngayong malapit na siyang ikasal sa may-ari, kahit paunti-unti, kailangan niyang baguhin ang pangit na disenyo nito. Mukha kasing baduy ang dating pagkakaayos. Nang papunta na siya sa liblib na parte ng ikalawang palapag, narinig niya ang maliit na ingay sa dulong silid. May maikling siwang sa pinto, kaya makikita ang tao sa loob. Sigurado siyang si Tunying ang nakayukong figura sa mesang tapat ng bintana. Hawak nito ang parang maliit na manyikang yari sa tela at maingat na sinusuri ang bawat detalye. Ganyan bang ginawa niyang habi sa kulungan? Nakakaawa naman si Tanda. Siguro, ang manika rin ang naging best friend. Tahimik na natawa si Heidi sa kalokohang naisip. Nagtago ito at tinakpan ang bibig para pigilan ang kanyang halakhak nang iangat ng matanda ang manika. Mukha kasing natuluyan na si Tunying at ginawang laruan ng basahang basta nitong nadampot sa kung saan. Ngunit ang pagtawa niyang yon ay dagling na udlot. Sa muling pagsilip niya, nakaharap na sa pinto ang upuan ng matanda at ang tinging binigay nito ay nagpataas ng kanyang balahibo sa batok. Dahil doon ay nagmadali na siyang lumabas at pumunta na sa eskwelahan ng mga bata. Ma'am, kayo po ba ang guardian ni Maya? May itatanong lang ho sana ako regarding sa bata. Yes po, may problema po ba? Habang naghihintay si Heidi sa paglabas ng mga bata, nilapitan siya ng nagpakilalang teacher ni Maya. Pagkarinig niya pa lang ng problema, uminit na ang ulo niya. Sinumbong kasi ng teacher na nakipag-away si Maya sa kaklase at ngayon ay nabigyan ito ng warning. Nag-aalala po ako para kay Maya, Mrs. Consistent honor student kasi ang bata kaya nakakagulat na mapasali siya sa gulo. May problema ba kayo sa bahay na pwedeng maging cause ng pagbabago sa behavior ng bata? Maayos naman po kami sa bahay. Baka parte lang po siguro ng pagdadalaga kaya hindi na kontrol ni Maya ang emosyon. Pasensya na po. Kakausapin ko po ang bata. Huwag kayong mag-alala. I will trust you in this matter, Mrs. Sayang kasi ang bata kung magpapatuloy ang ganito. Inabangan ni Heidi sa labas ng gate si Maya. Sakto namang lumabas ito kasama pa ng dalawang estudyante. Hindi na niya hinintay na makauwi sa bahay ang dalaga at tinalakan na ito sa labas mismo ng eskwela. Sa isip-isip ni Heidi, dapat matuto itong mahiya para hindi na umulit. Anong narinig ko na nakipag-away ka raw? Ganyan bang natututunan mo sa school? Ang makipagpambuno? Kababae mong tao, Maya, Diyos ko! Bakit mo nagawa yon? Tita, sorry. Please wag dito. Nakakaya sa mga kaklase ko. At ngayon ka pa nahiya? Nung nakikipag-away ka, hindi mo ba naisip ang kapakanan mo? Huwag mo akong iiyakan dyan, ha? Sagutin mo ako! Bakit ka nakipag-away? Naluluhang napayuko si Maya. Ang dalawang kaibigan naman niya ay dahan-dahang umatras palayo. Ayaw madamay sa pagpapahiya sa dalaga ng madrasta nito. Tinawag po kasi akong salot dahil sa buhok. Pinakalat nilang may kuto ko kaya hinarap ko yung nagpakalat. Dahil lang doon nakipag-away ka? Ano bang pumapasok sa kukote mong bata ka? Akala mo ba matalino ka? Tama naman sila eh. Talagang pagchichismisan kang kutuhin kasi hindi ka marunong mag-ayos ng sarili mo. Ang sakit niyo naman po magsalita. Akala ko pa naman kakampihan niyo ako. Pareho lang pala kayo ng iba na grabe manghusga. Ba't bumalik ka rito? Hindi na nasundan ang pamamahiya ni Heidi nang tumakbo na paalis si Maya. Nang makarating ito sa bahay, agad itong nagsumbong sa lolo niya. Pagkatapos namang makinig ni Tunying ay pinakalma niya ang bata at pinagpahinga muna. Lolo! Oh, bakit umiiyak ka rin?
Si Tita Heidi po sobrang bad. Naglalaro lang naman kami ng friends ko tapos para daw akong anak ng pulubi. Ipamimigay niya raw po ako, Lolo. Huwag ka pong pumayag, please. Hindi mangyayari yun, Apo. Nasaan siya ngayon? Hindi ko po alam. Sumakay na po ako ng tricycle eh. Matyagang ipinaliwanag ni Tonying ang sitwasyon kay Marlon para mapanatag ito. Sinabi niyang nagbibiro lang si Heidi. Naniwala naman ito agad kasi bata pa lang naman. Ngunit ang ginawa nito kay Maya ay iba. Hindi ito madadaan sa panguto. Madilim ang paligid, maliban sa munting liwanag na nanggagaling sa siwang ng bintana. Tila may naguutos sa kanyang umakyat kaya maagap na tinahak ni Heidi ang pamilyar na daan patungo sa ikalawang palapag ng bahay. Nagulat siya nang biglang may lumitaw na salamin sa kanyang daan. Nahindik siya nang biglang makita sa refleksyon ng isang babaeng magulo ang buhok at hindi maaninag ang mukha. Sinubukan niyang tumingin sa likod, ngunit nang bahagya siyang lumingon din ito. Mahal, gising, binabangungot ka. Napahigop ng maraming hangin si Heidi. Ibig sabihin, panaginip lang pala ang lahat. Sa sobrang saya ay niyakap niya si Martin at umiyak sa takot. Hindi niya masyadong maalala ang nakita sa panaginip, ngunit natitiyak niyang ayaw na niyang makita ito ulit. Takot na takot ako, mahal. Buti nandito ka na. Kailan ka pa nakarating? Ngayon lang, susurpresahin sana kita pero ako yata ang nasurpresa. Ayos ka lang ba, mahal? Ayos lang. Nanaginip ako ng masama. Stress kasi ako lately eh. Oh, bakit? Makulit ba ang mga bata? Naku, wag mo kasi masyadong pagurin ang sarili mo. Hindi naman masyado. Medyo kinakabahan lang kasi papalapit na ang kasal natin, mahal ko. Masayang bumaba ang magkasintahan. Magiliw namang inabot ni Martin ang pasalubong sa mga anak. May inabot namang kalakihang manipis na kahon si Martin sa matanda. Tay, ito na pala ang pinagawa niyo last time. Pasensya na, natagalan. Malaki-laki kasi kaya matyaga ang proseso. Salamat dito, iho. Napakabait mo talaga. Huwag ka sana magbabago. Kaawaan kayo ng Diyos ng mga apo ko. Araw ng Sabado, kaya minabuti ni Heidi na maglaba ng mga damit. Nang makita niyang nakahilata lang si Maya sa sofa, pinagsabihan niya ito. Maya, kunin mo ang damit mo ron. Maglaba ka sa likod habang mataas pa ang sikat ng araw. Mamaya na po, tita. Masakit po kasi ang ulo ko. Puro ka na naman rason. Palibasa. Naputo lang naisabihin ni Heidi. Pinilit niyang bigkasin ang bawat salita, ngunit parang may bagay na nakabara sa lalamunan niya. Ayos lang ba kayo, tita? Bakit po kayo nakahawak sa leeg nyo? Tinabig ni Heidi ang kamay ni Maya at dali-daling pumunta sa CR. Naghilamo siya at nagmumog. Sinubukan ulit magbigkas ng salita at nagtagumpay naman siya. Ano bang nangyayari sa akin? Lolo, salot po ba tayo? Bakit mo naman naitanong yan, apo? Tinutukso po kasi ako sa school na kulot-salot dahil sa buhok ko. Huwag mo silang pakinggan, apo. Alam mo ba na sobrang bihira lang ng mga taong may natural na kulot ang buhok? Kaya dapat maging proud ka sa buhok mo. Tignan mo kung gaano kaganda ang mama mo. Maluhaluhang tinitigan ni Tonying ang larawan ng yumaong anak. Ang litrato na lang ang huling alaala niya rito. Ang huli pa nilang pagkikita, galit ito nang makulong si Tonying. Mabait po ba ang mama ko? Sobra, apo. Kung buhay lang siguro yun ngayon, baka siya nang nagtuturo sa inyong manghulma. Alam nyo ba na ang mama nyo ang pinakamagaling na manghulma sa lugar natin? Maraming award yun. Proud na nagkwento si Tonying sa mga bata at aktibo namang nakinig ang dalawa. Nitong mga nakaraang araw, pilit niyang hinihiwalay ang mga bata kay Heidi hanggat maaari. Hindi natuwa si Heidi sa nadiskubre,
Kaya pala parang may galit si Tunying sa kanya kasi anak pala nito ang yumaong asawa ni Martin. Buong akala niya magtatay ang dalawa. Naloko siya ng matandang yon. Mahal, may problema ba? Bakit parang sobrang lalim yata ng iniisip mo? Wala to, mahal. Hayaan mo na. Siguro titigil din naman siya kapag nagpakasal na tayo. Sinong tinutukoy mo? May nangaaway ba sa'yo rito? Pinagtitripan ka ba ng mga trabahador sa labas? Okay lang sana kung sila na lang. Pero nandito kasi mismo sa loob ng bahay. Ayoko namang maiipit ka. Kaya hayaan na lang natin. Hindi pwede, Heidi. Sabihin mo sa akin kung anong problema para maayos natin to. Huminga ng malalim si Heidi at pinakita ang nakakaawang mukha. Natatakot kasi ako kay Mang Tanying. Hindi ko naman siya hinuhusgahan kahit na ex-convict siya. Pero kasi natatakot ako sa tuwing tinititigan niya ako ng masama. May ginawa ba siya sa'yo, mahal? Hihintay mo pa ba na may gawin siya sa akin bago mo siya paalisin? Sorry, mahal ah. Pero hindi ko siya pwedeng basta paalisin na lang. Matandaan na si tatay. Baka gawa lang din ng pagdaramdam kaya hindi pa magaan ang loob niya sa'yo. Eh paano ako, Martin? Talaga bang pipiliin mo pang dati mong biyanan laban sa akin na fiancé mo? Hindi naman sa ganoon. Baka pwede naman natin pag-usapan muna para maayos natin ang sitwasyon. Dahil nagtampo siya sa kasintahan, oo ito ng oo sa gusto niya para lang masuyo siya. Kahit na hindi pa siya nagtatagumpay na palayasin si Tanda, maliit na kasiyahan ang dulot ng pagpayag ni Martin na baguhin niya ang buong bahay. Plano niyang burahin ang bahid ng babaeng yun. Pagkatapos nyo dyan, isunod nyo yung portrait sa sala ha. Siguraduhin nyo mawawala yan sa paningin ko ora mismo. Nang dumaan sa kanya ang larawan ng babae, napaismid siya. Inuutulang yata ni Tanda ang mga bata kagabi. Hindi naman kasi totoo na maganda ang nasa litrato. Wala ito sa kalingkingan ng kagandahan niya. Tita, bakit po nila tinanggal ang picture ni Mama? Pampakalat lang yon. Ang sakit sa mata tignan. Bagay yun sa basurahan. Isusumbong kita kay Papa. Hindi papayag yun na basta mo nilang itapon ang alaala ni Mama. Matagal nang patay ang mama mo, Maya. Iba na ang panahon ngayon. Ako na ang bagong ilaw ng tahanan dito. Kaya pasya ko ang masusunod. Napakasama mo. Bruha ka. Gusto mo makakita ng bruha? Tumingin ka sa salamin. Isang araw, biglang nakaramdam ng hapdi si Heidi sa kanyang anit habang nagsusuklay. Sinubukan niyang damhin ito gamit ang palad. At nandiri siya nang makapa ang mga maliliit at matigas na bukol na nagkalat sa kanyang ulo. Ano ba to? Paano ako nagkaroon ng bukol sa ulo ang linis ko sa katawan? Mahal, anong problema? Bakit ang tagal mo dyan sa CR? Rinig sa labas ng pinto ang katok at boses ni Martin. Sinikap na tinago ni Heidi ang mga bukol. Pinusod ng maingat ang buhok para ikubli ito. Kapag nalaman ito ni Martin, tiyak na pandidirian siya. Kasalukuyang nasa bake shop ang magkasintahan at pumipili ng cake. Hindi naman mapakali si Heidi sa upuan dahil ramdam niya ang pangangati ng anit. Sa ilang saglit pa, napansin na ni Martin ang mabahong amoy na umuusbong sa mga sugat. Mahal, naamoy mo ba yon? Parang bugok na itlog. Lipat na lang kaya tayo ng bake shop. Baka marumi ang pagkain dito eh. Agara ng pagpayag ni Heidi at sa halip na pumunta sa ibang shop, nagpumilit na lang itong umuwi. Hindi na siya nakatiis. Kinuskus niya ang anit. Ngunit imbis na ginhawa ay dumoble ang hapdi na dinulot nito. Hala, ano nangyari sa'yo? Bakit puno ng dugo ang palad mo? Martin, dalin mo ako sa ospital. Hindi ko na alam ang nangyayari sa akin. Hindi na nakatiis si Heidi. Agad na dinala ni Martin ang kasintahan sa ospital. Iyak ito ng iyak. At sa daan papunta roon, ilang beses din itong nagsuka.
Pasensya na, ma'am. Hindi ko talaga matukoy kung anong sanhi ng pagkakaroon mo ng bukol sa ulo. Sa ngayon, pwede mong gamitin ito pampatanggal ng kati sa anit. Pero bukod dyan, wala pa akong sapat na findings para maresetahan ka ng gamot. Huwag ka mag-alala, mahal. Maghahanap tayo ng ibang doktor. Sa sinabing yun ni Martin, binisita nila ang mga ospital sa lugar. Nakaabot na sila sa kabilang bayan, ngunit ganun pa rin. Wala silang makitang abnormalidad sa katawan ng kasintahan. Lumipas ang mga araw at lumala ang kondisyon niya. Nang makita sila ni Marife na bumaba ng kotse, isang araw pagkatapos umuwi sa panibagong ospital, nakiusyoso ito. Nang makita niya ang kalagayan ng babae, pinayuhan niyang mas mainam na sa albularyo sila magpunta. Mukhang hindi na kasi normal ang tumutubo sa ulo ni Heidi. Nakahanda na ang gagamitin ng albularyo. Pagkaupo pa lang ni Heidi, kumuha ng itlog ang matanda at ipinadaan sa bawat parte ng katawan ng babae. Nang basagin nito ang itlog sa isang basong tubig, biglang nagbago ang ekspresyon ng albularyo. Magagamot niyo ho ba ako? Hindi ko kaya ang puwersang nakalibot sa iyo, iha. Mukhang sobra ang galit ng gumawa nito. Parang hudyat ang salita ng albularyo. Dahil ganong oras din, naglaglagan ang malaking parte ng kanyang buhok. Isa lang ang maaaring gumawa nito. Kaya pagka-uwi nila, galit niyang kinumpronta si Tonying. Ikaw ba may gawa sa akin ito? Ano bang kasalanan ko at grabe mo akong parusahan? Huwag kang umasta na wala kang alam sa pinaggagawa mo, lalo na sa mga batang dinamay mo. Pati na ang alaala ng anak kong namayapa, hindi mo pinalampas sa panghusga mo. Dapat lang sa iyan hanggang sa matuto ka. Nang marinig yun ni Martin, tinanong niya agad si Heidi kung anong ibig sabihin nito. Doon, inisa-isang sinabi ni Tonying ang pinaggagawa ng kasintahan noong mga panahong wala siya rito. Lalo na sa parting lagi niyang hinuhusgahan ng magkapatid. Hindi lubos maisip ni Martin na ganitong klase ng tao ang kanyang balak pakasalan. Labi siyang nanlumo sa pinagdaanan ng mga bata habang tinatamasa niya ang bagong pag-ibig na akala niya'y mapapabuti ng lahat. Nabingi sa katwiran at pakiusap ni Heidi si Martin. Nung araw na yon, tinapos na niya ang namamagitan sa kanilang dalawa ng babae. Niyakap niya ng sobrang higpit ang mga anak at taus-pusong humingi ng tawad sa pagkukulang. Lumipas sa mga araw ng huling palugit ni Martin kay Heidi, dahan-dahan ang gumagaling ang sugat nito nang alisin ni Tonying ang sumpa. Habang nasa puder pa siya ni na Martin, sinubukan niyang bumawi sa mga bata. At pagkaraan ng ilang araw, para sa ikapapayapa ng lahat, siya na ang umalis ng tuluyan. Wakas!